So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist yan. Sa ating spiritual life, ang dadang topics in life 2240, 2090, 2000. Bakit dito nagkasama ng maaga, diba? Spiritual life and random topics in life. Yun din yung masasabi ko po, na okay na yung ate ko sa baba. Iyon lang din na si kuya nagbukas dun. Yun lang din masasabi ko po sa baba. Yun lang din na masasabi ko po na tayo lang pala ang maging masama. Tayo lang talaga ang demonyo dito sa buhay. Kasi ang anak mo, tumitingin lang din sa atin yan. Kung ano mga ginagawa natin. Okay lang pala kasi sigarilyo pa rin. Kasi nakita ko ni tata yun eh. Okay lang pala magsisigaw-sigawan. Okay lang ba yung kahit sinong babae o lalaki pala. Kasi nakita ko ni nanay ni tata eh. Yun ang gagayahin ng anak mo. Nya. Yun lang din na nakita mo na mag-alak pala, okay lang pala yung kananay pala. Yun lang yung gagayahin ko. Yung magdodroga pala, okay lang pala yung kananay tatay. Yun ang gagayahin ng mga anak mo, mga bata mo sa future times. Kasi tayo nagtuturo sa kanila eh. Kung sabihan mo, kung mag-alak ka, hindi ko pwedeng dito ka ganyan. Hindi ako kilalanin na anak. Kung nagbisyo-bisyo dun, kung sa ako sa extracto, sa future times, hindi pwede ganun. Hindi pwede na ganun ang gagawin kapag makita kong ganun. Ako, sinsaan na lang. Yun talaga na hindi pwede talaga. Babantayan talagang bata at susuportaran. Kasi kung hindi mo nagawa ang basic things na gumawa ng kabutihan at umiwas sa bisyo at hindi naghanda, talagang wala talaga pupuntahan ng anak at asawa mo. At immature lang din sila. Mag-aaway lang lagi kayo. Hindi spiritual, immature din sila kasi ganun din sila eh. Bakit ganun ang asawa mo, lalaki mo ba na asawa mo? Kasi biktima lang din sila sa nanay nila, tatay. Then pagkatapos may mga ugali sila, then nadadala din tayo sa ating sarili. Alam mo, ganun ang nangyayari ngayon. Ewan ko lang ano sa coming times o sa future times, pero siguro ang projector natin mas lalo sigurong lalala o getting much worse. Diba? Kawawa ang bata. Yun talagang ayaw ko talaga, nakikita ko talaga as in my in the future eyes, in my mind eyes, sa mata sa isip ko. Ang kawawa talaga ang mga bata. Papaluin lang, sisigawan lang, then wala silang naramdaman na pagmamahal kasi ewan ko lang anong isip ng nanay tatay. Then masyado pagdating nila, paglaki nila, masyado tayo nag-i-expect sa kanila. O ikaw, bigay doon, di ba? Hindi yan robot. Tao tayo eh, may emotion tayo eh. Yun lang din na pagtatanim tayo ng kabutihan sa mga anak mo at pagtatanim ng mabuting gawain sa asawa at sarili mo at sarili mo pamilya. Matutuwa yung magulang mo na pasalamat ako na pinanganak ko siya. Hindi pwede na sabihin nila na nagsisi ako na pinanganak ko tong bata na to. Sayang lang ang pagod, hirap ko, gastos ko lahat, parang wala lang pala, diba? Sayang lang, hindi mo naturuan, wala tayong time, diba? Kung ikaw bago mo na papasok sa ganyang sitwasyon, isipin natin, kailangan natin isipin mo sarili mo, intindihin mo yung sarili mo. Hindi pwede na basta may bata ka lang, excited ka lang, hindi lang yan sapat na pagbuntis lang at paglabas. Ibang episode naman yan yung pagpapalaki at pagpapaaral sa kanila at pagpaturo. Hindi naman yung sinasabi kong mayaman ka na. Sinabi ko lang, iwasan mo yung bisyo mo. Instead na sa bisyo mo na lang sa anak mo na bisyo mong tulungan mo sila. Iwasan mo yung mga ganong bagay. Magtrabaho ng maayos, mag-ipon, maghanda sa buhay, di ba? Ingatan ang kalusugan na hindi magkasakit. Kasi magkakaproblema din sila eh. Parang paulan na yata ngayon. Yun lang din na ang kawawa talaga. Kapag hindi natin naalagaan yung buhay natin, tayo lang din na magsasuffer. Mag-antos yung magtiis. Diba? Kawawa lang. Sinong lugi? Tayo. Mahirap pa nga tayo. Sabi ko lang dito sa mga mahirap na nagbibisyo-bisyo pa. Kung may bisyo, kung mahirap ka lang, huwag ka na lang magbisyo. Kasi sinasaktan mo lang yung sarili mo. Tamad pa tayo, wala pa tayong kita, estudyante ka pa. Mayabang.
Estudyante pala tayo, mahilig na tayo mag-vape, magsigarilyo doon, mag-alak-alak. Sayang lang pera mo. Sayang lang kinitaan. Ate. Ang ate ko. Yun lang din, sayang lang. Diba? Yung bisyo mo, kung iipon mo yun, yung pang droga mo, iipon mo yun kasi desperado ka raw, stress ka, magpunta ka sa psych. Gawin mo lagi ang dapat lagi natin gawin ang dapat, ang tama. Diba? Hindi yung tama sa droga bisyo. Yung tama talagang gagawin. Yung nasa Bible, yung talagang do the right thing as a person, as a human being. Diba? Yun lang din na bakit tayo may religion. Sayang lang kung magbibisyo ka. Sayang lang ang religion mo. Sayang lang pagkatao natin. Sinayang lang natin ang lahat ng opportunity. Sayang lang yung pag-aaral mo. Yung talagang bisyo. Yung talagang sisira sa buhay. Magsisira sa pamilya. Magsisira din sa future mo. Pero mo, ubos ang pera mo. Magkasakit ka pa. At saka hindi ka makasimula ng negosyo mo. Kawawa ka lang. Tapos sumama pa ka sa mga babae, lalaki na wala din, hindi din matino, kalukuhan lang alam. Paano mo magaganda ang buhay mo? Pa, sinong sinasaktan natin dito? Tayo lang, di ba? Yun lang din nga. Paulan na yata, paano na? Bakuli, ano na yung cloudy na eh. Yun lang din, kawawa talaga ang mga bata. Yun talaga na concern ako sa mga bata. Na kayo, kung may bata kayo, din gusto mong pumasok sa ganong buhay, boy pamilya doon, skandal lang inisip ng mga ibang kabataan. Okay, piliin mong tamang tao. Piliin mo na tama rin ang sarili mo. Baka gusto mo din, hindi din ka rin tama pala, bibisyo doon, hindi nag-ipon, hindi mag-aral lang maayos sa school, diba? Yan ba, tapos puro games lang. Paano gaganda ang buhay mo sa online, sa computer? Yun lang din ang mga mali talaga sa kabataan. Nai-limit talaga yan. Pagkatapos, nagbabantay na magulang. Saan pupunta, magmumonitor yan. Kasi, bakit ako stricto? Kasi para gaganda ang buhay ng bata as biblical person. Kasi kung wala talaga magbabantay dyan at magpro-provide, wala, sabi ko sa bata ko sa future time, walang dahilan na maging masama ang bata. Pinoprovide na lahat. At binabantayan talaga sa magulang. Walang reason na maging bisyo-bisyo yan. Walang reason na maging masamang bata yan. Kasi being good example tayo eh. Hindi tayo nagsisigarilyo. Nagbibisyo doon. Sayang lang kung maging addict yan. Pero bago yan mangyari, babantayan ko talaga yan. Diba? Kung magkita ko nagbibisyo ang anak ko, hindi ko talaga suportaran yan. Ganun ako ka malupit. Okay, magdisiplina na hindi ko gusto na makita na anak na sa future ko na ang anak ko makikita nagbibisyuhan. Stop na. Habang nagsimula pa lang yan, ipastop ko na. Kung hindi, sabi ko, kung nakita kong nanigarilyo, kakainin mo ang buong sigarilyo. Okay? 1 linggong walang baon. Kasi gusto ko na, gusto ko sabihin ko, hindi na talaga uulitin yan. Kasi uulitin na. Magtrabaho ka na, hindi na kita suportaran. Ganun ako eh. Hindi ko susuportaran ng mga bata na magpalaki lang ako ng batang palabisyo lang. Ako, ganun ako. Unahan ko na, hindi pa nangyari yan. Wala pa tayong anak at asawa. Unahan ko na anong mga planong dapat gagawin. Kasi gusto natin na maayos ang buhay. Kasi inayos kong buhay ko eh. Bakit ako magpapalaki sa mga pasaway na bata? Ako lang ha, example ko lang. Bakit ako magpalaki ng mga pasaway na bata ang tamad-tamad? Diba? Makulit. O, diba? Gusto ko ipapakita ko na may requirements talaga sila. May papagawa ko talaga sila. Kung magawa, ang sumusunod sa advice ko at ginagawa sa akin, i-reward ko. Bibigyan ko anong gusto niya. Diba? Pag hindi sumunod, pasensyaan na lang. Ganun ako. Mabait tayo, pero gusto ko na sumunod sa akin. Diba? Yun lang din na alam mo paano mo i-discipline ang bata. Alam mo yung anong gagawin. Hindi pwede na basta may bata lang ako doon. Ganun lang. Hindi. Ako, stricto ako pero mapagmahal ako. Stricto ako at sa mga bad person, sa mga bad kids na hindi sumusunod anong dapat gagawin. Kasi sabi sa Bible na turuan ang bata. Diba sa Deuteronomy chapter 6 o chapter 7 o basta doon. Na train a child while they are young. Sa Proverbs din. Proverbs chapter 22 verse 6 at saka sa
Deuteronomy chapter 7 or 28, basta nandyan, hanapin mo na lang dyan na pagkagising, mag-worship, ganun. At hindi ko papakita na anong mga bisyo na yan. Makaya ko alam ko sumunod sa mga bawal. May mga rules talaga ipapagawa. Papaintindihin at suportaran ang bata. Diba? Hindi ko magsusuporta na maging masama lang sila. At hindi ko rin na pwede na iwanan mo lang bata at wala kang ikasupport. Yun talagang dahilan na maraming nagpapasaway. Kasi feel nila na pinabayaan sa magulang, walang time, hindi ma-provide nila, pero ma-provide with guidance at monitor, diba? Hindi tayo magbubuhay ng masamang bata, diba? Ayaw ko ng ganun, pero may pagmamahal yan, dapat may option sila, kalayaan, diba? Pero sa akin, kung dito ka, bata ka sa akin, sumunod ka sa akin, susunod ka talaga sa gusto ko. Hindi talaga pwede na ang bata mag-control sa akin, diba? Sabihin ko sa bata, pag susunod ka sa akin, maganda talagang buhay mo. Kung may future times tayo, so gaganda talagang buhay mo. Kakaibiganin ko yung bata, diba? Stricto na ako sa pinaka last option na talaga yon. Pero gagawin ko ang lahat na magagawa kong planado, preparado. Kasi mahirap na magpapasok ka sa isang gera na hindi ka handa. Sayang lang ang effort mo. Yun lang din na ako, sa future ko, may talaga tayong prinsipyo, dignidad. Hindi pwede na basta lang, basta may bata lang ako, basta lang, okay lang ako. Hindi pwede ganun. Hindi pwede na wala kang plano, diba, sa gobyerno. Kung mga presidente ka, kung ikaw pamilyado ka, kung ikaw lalag. Ang sa, iro? Wala pa niya, kaon sa ko, tad pahulay sa ko. Lagi. Kung ikaw lalaki, sa pamilya mo, ikaw ang presidente. Kung sa presidente ka sa Pilipinas, may mga kabinete ka, alam mo yung mga gagawin mo. Hindi pwede na may pamilya ka lang doon, may anak ka, asawa ka lang, di mo alam yung gagawin. Kung sayang lang, di ka susundin sa magulang mo kung makita nilang mahina ka, wala kang plano, wala. Bisyo lang alam nila doon. Makita silang anak nila, di ko to gagalangin itong tatay na to, papaluin lang pala ako, di pala nila ako bibigyan, di nila ako mamahalin, wala silang oras sa akin. Alam mo, for the sake na papaluin lang, sisigawan lang nilang bata, akala nila paglaki walang alam ang bata, akala nila susunod ang bata, akala nila mang bata magmamahal sa kanila. Maging selfish lang din yan, diba? Sayang lang. Diba? Kung papasok ka sa isang sitwasyon hindi mo alam, sayang lang gira mo, sayang lang ang bala mo, sayang lang pag natin, mismo buhay natin, sayang lang din. Sakit-sakit ka lang, wala kang time, di ba? May ugali. Sumunod sa Bible, yun lang din na we are destroyer of ourselves. Sabi pa sa oo, sige. Sila yung ang aso namin. Yun lang, sayang lang ang ating pagkatao kung hindi natin alam yung gagawin natin. Kasi ignorance of the law excuses no one, lalo na sa law of the family. Di pwede mo yan na laro-laro lang, ihanda mo laro-laro lang, bisyo-bisyo lang ako doon, tamad-tamad ako, games lang ako, hindi maghanda, hindi mag-aaral, skandal ang isipin ko. Ano gaganda ang buhay mo? Kailan ba gaganda? Gaganda bang buhay mo sa Red Horse na yan, mga Tanduay, mga Jean, JSM Blue, mga gano'n? Yun pa ipapainom mo sa anak mo? Di pwede yun. Sige, yun lang ba ipabigay mo? Upo-upo ka lang ba? Hindi. Yan, double sipag ka na. Mag-ipon ka na. Itigil mo na yung bisyong pag may pamilya ka na. Hindi pwede na sarili lang, kung may pamilya ka din, bisyo lang inuna mo, makasarili lang tayo doon. O bakit? Kung may pamilya ka na, doon na ang pagmamahal mo. Nandun na ang time mo sa kanila. Nandun na ang buhay mo. Hindi pwede na buhay binata pa rin tayo kahit may pamilya ka na. Hindi pwede ganun. Diba? Hindi magpakasal. Laro-laro lang kami. Pasal-pasal lang kami. Walang plano sa buhay kung ano bang gagawin natin. Yun talagang na ang mga relationship, magjuwaan, mag-asawang walang plano, mag-break up lang din yan, maghiwalayan. Lalo na may ugali. Lalo na walang plano, hindi religious.
palabisyo, alam mo na ano mangyayari. Yun ang dahilan na marami mga single mother, okay, marami mga anak na hindi kumpletong nanay tatay, marami mga bata na kailangan ng tulong, naghihirap sa buhay, yun, di ba? Kasi hindi nila naintindihan yung sarili nila. Kung ganun lang gagawin natin, makasarili lang tayo, bisyo lang inisip mo, din papasok ka sa pamilya, selfishness yan, it's immaturity and rude yan, masamang gawain yan. Hindi ka pa magplano ng hapanap buhay, diba? Hindi pa nilagaan ang sarili. We are responsible na alagaan mo yung bata mo. Hindi pwede lang basta may bata ka lang. Okay, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all, thank you po.